palitan mo lang yung ano kasi nakatuloy siya. Magandang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. Amen. Hindi natin natapos nung nakaraang linggo yung parable of the sower. Kasi napakaganda po kasi ng parable na ito. At ito po ay isang paalala sa ating lahat na ang goal of life ay ang kaharian ng Panginoon. Ang goal ng buhay ay hindi yung yumaman ka, maging tanyag ka, dumami ari-arian mo, maging popular ka, gaya ng mga pinagkakamit-himithi ng mga tao sa panahon ngayon. Hindi po yan ang goal ng buhay. Sapagkat ang lahat ng ito ay may hangganan. Ang lahat sa bagay sa ibabaw ng daigdig, isang araw sa palitan siyang ipapahinto ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, ang mundo ay magbabago ang takbo. Hindi na po yung ganito. Yung ating pong mundo na kinabibilangan ngayon is in great error. Ang daming mali sa mundong ito. Minsan po ang nangyayari po sa atin, we became comfortable, we became resilient sa sistema ng mundong ito. Pero hindi ganito yung unang-unang mundo na ginawa ng Panginoon. Ito po ay in error na. Ang dami ng mali. Nawala na sa eksena ang Diyos. Nawala na yung kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang pinaka-point ng gospel ng Panginoon ay ang kaharian ng Diyos. Ang end ng lahat ng history ng mankind ay ang kingdom ng Panginoon. Alam niyo po ba, sabi po ng Bible, ang lahat ng bagay sa ibabaw ng daigdig ay isi-shape ni God. Pagbabagsakan ang lahat ng hindi nakapundasyon sa Diyos. Magbabagsakan lahat. Pati yung business sector, babagsak po yan. Ang political sector, babagsak po yan. Ang economic, ang justice system mismo ng mundo ito, babagsak po yan. Yung entertainment sector, babagsak po lahat yan. Lahat po guguho sa harapan ng kaharian ng Diyos. At ang maiiwan na lang sa bandang huli, yung kingdom of God. At yung taong nanalig sa Panginoon, kumapit sa kanyang mga salita, sila na lang makakatayo sa bandang huli. Ang kalalagayan ng mundo, sinasabi po ni Jesus yan, pasama ng pasama, palala ng palala. Hindi magiging better ang economy ng mundo. Hindi magiging better yung sistema ng political system ng mundo. Kahit na sino ang ihalal mo dyan, kahit na anong sistema ang ipasok mo dyan, guguho pa rin yan. Tatandaan po natin mga kapatid, kinakailangan dumating ang panahon na si Jesus ay babalik na muli at siya ay maghahari sa atin pong kalagitnaan. Pero yung pagbabalik ng Panginoon, it will mean a destruction of all things. A removal of the system of the world. Yan po yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yan po yung pinaka-end o yung pinaka-climax ng history of the world. Yung kaharian ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tayo po na mga tinawag ng Panginoon ay tinawag for that purpose. Tinawag tayo hindi lamang para maging Kristiyano. Tinawag tayo hindi lamang para maging miyembro ng church o ng ICC. Hindi po yun ang goal. Ang goal po, kayo po ay tinawag ng Panginoon para maging bahagi ng Kanyang kaharian at tayo ay habang nandito pa tayo sa mundo, makipagtulungan tayo sa Diyos. God has equipped us with every gift na upang tayo ay makapagtrabaho sa Kanyang kaharian. Yan po ang goal ng life. Kayo mga estudyante, kayo mga nag-aaral,
maganda yung maging masipag sa pag-aaral. Pero pag kayo ay nalilihis na, ang goal na ninyo yung maging career-oriented na kayo, hindi na yung makapagtrabaho kayo sa kaharian ng Panginoon someday, mamimiss ninyo yung point of life. Yung lahat ng inyong pagpapagalan, mawawalan din ng katuturan. You will also perish kasama ng mundong ito. Okay? So ngayon mga kapatid, ito pong parable of the sower, ipinakita rito yung kung papaano napakahirap na yung papaano yung salita ng Diyos ay makakasurvive sa buhay ng isang mananampalataya hanggang sa maging ganap siya doon sa kaharian ng Panginoon. Ang daming parables si Jesus Christ at lahat po yun ay nakatuon po sa kanyang paghahari. Yan po ang pinaka-main theme sa New Testament. If you read the Bible, ang Old Testament ay nangangaharap sila na dumating na yung prophecy na yon, na dumating na yung kaharian ng Panginoon. Nung New Testament, dumating na, at si John the Baptist, talagang yan ang mga preaching niya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nung dumating si Jesus Christ, yun din ang preaching niya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yun po ang main theme. Hanggang sa si Jesus umakyat na sa lupa, hanggang sa bumaba yung Holy Spirit, yung mga apostles, lumaganap sa bawat panig ng daigdig, iyon ang pinaka-main nila. Merong focal point, merong direction. At kung tayo mga kapatid, hindi yun ang direction natin, we will be lost forever. Ang goal po ng ICC, hindi lamang yung activities natin dito. Ang goal po natin yung kingdom ng Panginoon. Lahat tayo, magtutulong-tulong tayo, magtatrabaho tayo for that kingdom. Kasi someday we will be rewarded. Aanihin din natin yun. Kaya nga sabi nga sa Matthew chapter 24, as in the days of Noah, so it shall be in the coming of the sons of man. Kung papaano ng panahon ni Noah, bumaha, hindi po ba? Si Noah gumawa ng arko. Ganon din ang mangyayari sa huling panahon sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang mga anak ng Diyos ay para nagtatrabaho sa arko, para tayong gumagawa ng arko, at ang master builder ay si Jesus Christ. At yung arko na yun, it represents the kingdom of God. The only salvation, the only available blessings para sa lahat ng mga tao. Makipagtulungan tayo doon, gumagawa tayo. So habang nagtatrabaho tayo, habang busy ka sa iyong mga negosyo, habang busy ka sa pag-aaral, o kung ano pa man ang pinagkakabalaan sa mundong ito, nandoon pa rin tayo, nagtatrabaho pa rin tayo sa kingdom ng Panginoon. Ang goal natin ay hindi yung mga earthly things. Ang goal natin is the kingdom of God. Kasi yun ang ending ng lahat ng kasaysayan. Amen po ba? Amen. Okay. So ngayon, ito pong parable of the sower is a solemn warning for all of us Christians. Ito po ay in-address ng Panginoong Yesus, hindi para sa unbeliever. Ito po ay para sa atin na mga manampalataya. Sapagkat ipinapakita nito yung apat na klase ng recipient of the Word of God. Apat na klaseng puso na tumanggap at nakinig ng salita ng Diyos. Pero yung tatlong iyon bumagsak. Yung tatlong iyon nag-perish. Isa lang ang nakasurvive. Kaya nga mga kapatid, sa ating pag-aaral na to, pagmuni-munihin po natin yung ating pananampalataya. Pagmuni-munihin po natin yung ating buhay. Nasaan na po ba tayo? Tayo ba'y kinain na? Bagamat ligtas ka na, pero kinain ka na ng sistema ng mundong ito? Nandoon na, ang hope mo ay para bang yung negosyo mo, yung ano mo rito, yung pinagkakabalahan mo, parang yun na yung magkapagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Pag ganun na ang sistema ng iyong katawan, nakakatakot pong stage yan, kapatid. Hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Sa may parable of the sower, ipinakita niya na sa buhay ng isang mananampalataya, ay napakaraming obstacles, napakaraming hindrances. Pero kinakailangan yung salita ng Diyos na naitanim sa puso natin, kinakailangan siyang mag-grow, kinakailangan siyang mag-ugat, kinakailangan niya mag-settle yung ugat, kinakailangan niyang tumubo, kinakailangan niyang mamunga, at kinakailangan mahinog ang bunga.
Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nare-reach yung maturity ng fruit na nais ng Panginoon para sa bawat isa. Yan po yung nakapaloob sa parable of the sower. Kaya nga mga kapatid, how I wish, how I pray, na lahat tayo rito ay iisa ang isipan, iisa ang tibok ng puso. Si Apostle Paul mismo sa kanyang mga writings, ang dami niyang mababala. Umiiyak siya madalas habang sinusulat niya kasi nakita niya na marami na mga anak, mga taong naliwanagan minsan, bandang huli nag-drift away sa faith. Marami sa mga taong pinakitaan ng Panginoon ng kanyang kaharian, hindi nakapasok. Sinabi yun ni Apostle Paul sa marami niyang writings. Kaya nga mga kapatid, makinig po kayo, pag bulay-bulayan po natin ang parable na ito, at tignan po natin yung ating sarili. Yung kaharian ba ng Diyos, talaga bang nagsisettle sa buhay natin, sa ating pamilya? Ikaw ba ay talagang nagtatrabaho for the kingdom of God or you are working only for yourselves? You are working for the things that perishes, not for the things that endures for eternal life. So ngayon mga kapatid, sabi ng Panginoon, balikan po natin yung parable of the sower, yung unang binhi. Yung unang binhi, sabi niya, yung sower daw, yung nagtatanim, sino nga uli yung sower? Lahat ng inutusan ng Diyos na magpahayag ng salita ng paghahari ng Diyos. So, sa pagkakataong ito, ako ay sower. Ako yung inatasan ng Panginoon na magtanim. Pero ipinapakita ng Panginoon na yung binhi na inahasik ng sower ay napupunta sa apat na klase ng puso. So, saan po tayo doon? Yung unang-unang puso ay napakinggan niya ang salita ng Panginoon. Pero ang puso niya ay katulad ng tabing daanan. Paano po dinescribe? Ganito po. No, nahulog yung binhi sa tabing kalsada at dahil nandoon lang yun sa ibabaw, hindi siya bumaon sa lupa, natapak-tapakan daw ng mga tao. Isipin nyo, binhi, matapak-tapakan. Di pag-asa pa bang tumubo yun? Pag natapak-tapakan ng binhi, wala na. So ngayon, nung natapak-tapakan, nakita ng ibon. At kung nakita ng ibon, dali-dali siyang bumaba, tinuka niya yun. Ipinaliwanag ni Jesus mismo kung anong ibig sabihin ng talinghagang yon. Sabi ni Jesus, sa Matthew chapter 13, verse 19, when anyone hears the word of the kingdom, napakinggan niya yung gospel about the kingdom of God. Pero ano ang sabi? And does not understand it. Hindi niya naintindihan. Sayang. Hindi niya naintindihan. Kaya pala nandun lang sa ibabaw. Hindi niya gaano binigyan ng pansin kung gaano kahalaga yun sa buhay niya, sa pamilya niya, sa future niya, at sa kaligtasan niya. Bakit kaya ang isang tao, ako'y matagal na po akong preacher, matagal na po akong nagpapahayag ng salita ng Panginoon, pero yung mga tao, marami doon. Yung iba, maaaring nabautismuhan pero hindi nagpatuloy. Why? Isa lang po explanation niyan. Category number 1, hindi niya naintindihan yung salita ng Panginoon. Para lang yung puso niya, parang tabing daanan. Nandoon lang sa ibabaw yung binhi ng salita ng Diyos. Natatapak-tapakan na lang ng mga issues ng buhay na ito. Natapak-tapakan ng mga cares niya sa mundong ito. Kasi nga, it seems insignificant sa kanya. Yun hindi mahalaga yun sa kanya. Kaya, nandoon yung mga issues niya sa mundo, nababaliwala hanggang sa nakita niya ng ibon. Sino daw yung ibon? Sabi sa may Bible? Sabi sa may Luke chapter 8, verse 11 to 12, and the seed is the word of God. Sabi niya, and the devil comes and takes away the word from their heart so that they will not believe or be saved.
Satan yon para unang-una, huwag ka nang magkaroon ng pagkakataong manampalataya sa Diyos. Pangalawa, upang huwag ka nang maligtas. Yung salita pala na yon, ang laking bagay pala na yon. Pag naintindihan mo yun, ang laki pala ng gagawin ni God sa buhay mo. At higit sa lahat doon, ang pinaka-fruit nun, yung kaligtasan mo. Pero hindi niya yun napakinabangan, hindi niya binigyan ng tuon yun. Kahit nga po pag po nagpa-Bible study sa munisipyo, marami po mga empleyado doon sa department, sa isang department doon. Yung iba makikita mo yung mga interested sa Word of God. They remain week after week, nandoon sila. And they enjoy the Word of God. Pero yung iba, pag nakikita pa lang parating doon, tatalinis na kagad yan. Minsan, dahil nahihiya, uupo. Minsan nakikinig naman, pero makita mo yung mukha niya talagang asim habang nakikinig. Hindi niya ma-endure yung Word of God. Tapos sa sunod niya, hindi nang mapakita yun. Pero yung iba, talaga namang inaabang-abangan talaga. O, dalawang klase yung di ba, nakikinig. Kayo po ba, na-enjoy niyo po ba ang words of God? Amen. Otherwise, hindi kayo magkatagal dito. Kung hindi nyo na-enjoy ang word of God, baka next week, wala na kayo rito. So, napakahalaga yung maintindihan. Alam niyo po ba ito sa Matthew chapter 24, verse 37 to 39. Tignan niyo po parehas na parehas yung ginamit ng Panginoon na salita. Matthew 24 verses 37 to 39, for the coming of the Son of Man will be just like in the days of Noah. Hinalintulad ng Panginoon yung kanyang pagbabalik sa days ni Noah. Ano yung issue doon? Ito po. Ano ang issue? For as in those days, before the flood, they were eating. May masama ba sa kumain? May masama bang magluto? May masama ba mag-prepare ng food ng iyong children? Wala. Tapos, they were drinking. O ano man ininom nila, gatas man yan, o tubig man yan, whatsoever man yan. May masama bang uminom? Wala naman eh. And they were marrying and giving in marriage. Masama ba yung magpakasal? O ikaw ay magkasal? Wala naman eh. Di ba? Pero bakit ito yung issue na nilagay ni God dito sa kwento ng maikling talakang ito? Bakit hindi niya ikinuwento rito yung kasalanan ng panahong iyon? Yung mga matay tao, yung mga violence, yung corruptions, hindi yun ang nilagay eh. Ang nilagay yung mga normal issues of life. Nagtatanim, nagnenegosyo, nagpapakasal, nagluluto, namamalengke, yung mga ordinaryong ginagawa. Why? Bakit yun ang nilagay ng Panginoon? Kasi ang puso nila, nandoon, wala ang puwang yung salita ng kaharian ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang priority nila, yung mga pangangailangan ng mundong ito, not the kingdom of God. That's why in the first commandment, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sabi sa commandment number 1, you shall have no other gods before me. Naging Diyos-Diyos na nila yung kanila mga pinagkakabalaan sa mundong ito na it seems para bang na iyon na ang kanilang buhay, ang makapagbibigay sa kanila ng kaligayahan at kinabukasan. Mali. At ang sabi ng Panginoong Yesus dito po sa katuloy, verse 39, until the day that Noah entered the ark and what? Ano po sabi ng Bible nyo? They did not understand. Hindi nila naintindihan kung bakit gumagawa si Noah ng arko. Bakit yung mga anak niya doon nagbubol na mahabang panahon doon sa paggawa ng arko. Hindi nila naintindihan yun. Neither ang mga tao sa mundong ito, they will not understand kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung ating pinag-uusapan. Busy-busy ang mundo doon. Paano magkakaroon ng political affiliation? Paano magiging sikat sa mundong ito? Paano magiging singer? Paano magiging artista? Yung mga pinakabimit-himit, lalo na ng mga kabataan na maging sumikat.
not understand. Walang puwang sa kanila ang Biblia. Bigyan mo na ng Bible. Ano pang Bible? Ang anong Bible ang gusto mo? NIV, NASB, King James. Lahat na binigay. Pero never nilang binasa. Be honest. Binabasa niyo ba Bible niyo? Naiintindihan ba ninyo ang Bible ninyo? They did not understand. Walang space sa heart nila. Ang bakit? Kasi ang puso nila preoccupied ng mundo. Walang space ang salita ng Panginoon. They did not understand. Yan ang pinaka-cue na nilagay ni God sa may unang lupa. They did not understand. Kasi kung naiintindihan mo yun, katulad nung yung naghuhukay ng treasure, nung naghuhukay siya, nakakita siya ng treasure, nakakita niya yung value. Naku, ang laking pera nito, ang laking kayaman nito. Tinabunan niya, umuwi kagad siya. Binenta niya ang lahat kung ano yung meron siya, para lang ang binihin yung lupa na yon, para makuha niya yung treasure. Bakit? Anong tip ng ng parable na yon? Kasi alam niya yung valuation, alam niya yung value. Kung alam lang natin kung gaano kayaman yung kaharian ng Panginoon, hindi ninyo ipagpapalit yun sa mga tinatamasan natin sa mundong ito. Lahat ng tinatamasan natin sa mundo ito, kahit na ikaw na ang pinakamilyonaryo nito, kahit na ikaw na ang pinakasikat, it is beyond comparison doon sa wealth of the kingdom of God. Far beyond, surpassing value. Ang importante ito mga kapatid, makita mo, maintindihan mo na napakahalaga nito ng ating pinag-aaralan. Pag hindi ganyan ang direction ng heart natin. Number 1 pa lang, soil, nandun na po tayo, bumagsak na po tayo doon. Kaya nga po mga kapatid, sabi ko, how I wish, how I pray, na sana iisa ang value natin. Sana lahat tayo iisa yung nakikita natin. Sana lahat tayo, busy tayo sa kaharian ng Panginoon. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Hindi ko po sinasabi na wag na kayo magtrabaho, wag na kayo mag-business, iwanan nyo na yung pamilya nyo. Wala pong gano'n, hindi po gano'n yung ng Bible. Ang sinasabi rito, ang issue rito, yung priority sa buhay natin. Ano ba yung mas nakakapag-capture sa puso natin? Sino ba ang master mo? Ang Panginoong Yesus o ang mga bagay sa mundong ito? Yun po yung issue. They did not understand. Pangalawa, puntahan po natin yung rocky soil. So, nakita niyo po, no, yung unang soil, siyempre yung lupa sa tabing kalsada, kasi hindi pa naman, wala pang asfalto noon, wala pang semento, yung lupa nung unang panahon sa kalsada, natatapak-tapakan lang yan, lupa lang yan eh. Natatapak-tapakan yan na nagiging compacted yan. At dahil doon, ang tigas ng ibabaw niya para na rin semento sa katatapak ng mga tao, sa kadadaan ng mga karton. So, ganoon yung karamihan sa puso nung nasa may number 1 soil. Ito namang ikalawa, nasa rocky soil. Ganito, yung binhi daw ay nahulog doon sa lupa ng mabato. Buti sana, buti sana kung ang lupa ay mga 80% at 20% lang ang bato. Pero hindi po, baliktad po. 20% lang ang lupa, 80% ang bato. Kasi sa may kwento, ganito. So, naitanim yung binhi at tumubo naman daw. Kasi siyempre yung binhi po, pag naitanim po yan sa lupa, at iyan ay nabasa. At mag-germinate po yan. Lalabas po yung ugat dyan. At yung maliliit na ugat na yun, sisip-sip ng nutrients yun sa lupa, at dahil maliit pa lang yung ugat niya, kaya niya pa makasip-sip doon. Eh syempre lumalaki siya. Di ba? Habang lumalaki siyang gano'n, nag-germinate na siya, lumalabas na yung mga blade niya, yung mga dahon, lumalaki na rin yung ugat niya. Habang lumalaki yung itaas, lumalaki rin yung mga ugat niya sa ilalim. Eh kaso, dahil nga ang lupa napakanipis lang, nung kumakalat na siya, nung kinakailangan niya ng lumaki, nung kinakailangan niya na mag-grow, yung ugat niya wala na. Na-saturate niya na yung buong lupa. Kulang yung lupa sa kanya.
Kulang yung moisture niya. Kailangan niya ng mas marami. Besides, yung kanyang pinaka-anchor. Alam niyo ba, ang ugat ay dalawang klase. Merong primary roots, merong secondary roots. Ang primary roots, yung nasa mahaba sa gitna, yung pahabang ganon. Matabang ugat yun na diretso sa baba. Yun yung pinaka-anchor niya, yun yung tibay niya, na hindi mo siya basta-basta mabubunot, lalaban yun pag binunot mo siya. Yung secondary roots, ito yung naka-spread sa paligid. Ito yung sumisip-sip ng mga sustansya ng lupa. Biro mo dalawang klaseng ugat yan, kailangan niya na lumagro doon sa ilalim. Kailang dahil napakanipis ng lupa, tapos ito pa si araw. Sumisikat na si araw, patindi yung araw. Hindi na kayang masustain, hindi niya na kayang masustain yung kanyang katawan. Namatay siya. Namatay. Nakakalungkot, hindi po ba? Ipinaliwanag din ng Panginoong Yesus kung anong kahulugan nun. Sabi ni Jesus, sa may Matthew 13, verse 20 to 21, the one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Masaya siya. Masaya niyang tinanggap ang salita ng Panginoon. And yet, he has no firm root. Wala siyang matibay na ugat in himself, but is only temporary. And when the affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. Yun pa lang ha. Imagine ninyo, ang laki ng boulder ng bato sa ilalim ng kanyang puso. Yung tumanggap lang ng salita ng Diyos, kakapiranggot lang na lupa ng kanyang puso sa ibabaw lang. Mas malaki yung nakalaan, yung bagay na ayaw niyang isuko sa Panginoon. Mas malaki yung nakakakapit sa buhay niya. Maraming taong ganyan, mga kapatid. Ang dami kong kilalang ganyan, ang dami ko nang nakitang ganun. Mas malaki yung matigas na bahagi na ayaw niyang ibigay sa Panginoon. 80% stone, a heart of stone. Kakaunti lang, 20% lang yung nasa ibabaw. Yun lang yung para space para sa word ng Panginoon. Pag ganun po ang puso natin, mga kapatid, sa tingin ninyo makakasurvive ang salita niya? Pag dumating ang mga pagsubok ng buhay, ito po napakasimple pa lamang na pagsubok. Pag-uusig pa lang sa faith, bumigay na. How much po yung matitinding pagsubok na, yung papatayin ka na, lalatiguin ka na, babarilin ka, tapos may pananampalataya. Ito pa lang nag-uumpisa pa lang siya Nasubok lang, nakantsawan pa lang bumigay na. Bakit? Walang pagkakapitan ng Word of God. Walang anchor yung Word of God sa puso niya. Kinakailangan ang Word of God ay mag-ugat. Tumubo yung primary root doon sa ilaliman para merong angkla. Kahit anong tindi ng araw, kahit anong tindi ng pagsubok, kahit anong tindi ng bayo ng hangin, nakaangkla sa puso, sa ilaliman, sa trono ng Panginoon. Yung salita at hindi basta-basta bibigay yan. Kaya nga, that's why ilang mga Kristiyano, ang titindi ng mga problemang dinaanan, ang titindi ng uno sa buhay, nakatayo pa rin. Bakit? Dahil nakakapit ang salita ng Diyos ng malalim. Diyan mo alam mo ang pagsubok? Bakit po may pagsubok? Ha? Kasi ang pagsubok ay proof kung ilang percent ng puso mo ang nakalaan sa salita ng Diyos. Kitang-kita sa panahon ng pagsubok kung kanino ka nakaangkla. Kaya yung mga kapatid na dumaan sa maraming pagsubok, tested yan. Tested yan, proven yan. Nanatili yan kahit na ang daming pagsubok, kaliwat kanan, harap, likod, taas, baba, kaliwat kanan, napalibutan na. And yet, hindi pa rin bumibigay yan, nakatayo pa rin yan sa Panginoon, nakakapit pa rin yan sa Panginoon. Ibig sabihin, iyon ay isang matibay na patunay na ang puso niya 100% na sa Panginoon. Amen? Amen. Tatandaan ninyo mga kapatid,
parable na ito, pinapakita rito dahil ang liit ng kinakapitan ng salita ng Diyos sa puso niya, ang dali niyang bumigay sa pananampalataya. Ang dali niyang inabandon yung faith. Pero nung una, tinanggap niya with joy. Kaya hindi lahat ng tumatanggap sa salita ng Diyos ng excited or with joy, it will endure forever. Dadaan niyan sa maraming series ng pagsubok. Endurance must be tested. Faith must be tested with fire. Upang makita kung tayo ba'y talagang nakapundasyon sa Panginoon. Naalala niyo yung parable ng Panginoon? Ang taong nakikinig ng aking salita at ito ay pinamumuhay ay katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. Dumating ang hangin, dumating ang unos, dumating ang baha, binayo ang bahay na yun ng malakas, pero hindi siya natinag. Okay? Kasi nakatanim siya sa matibay na pundasyon. Subalit, ang tao na nakapakinig ng aking salita, sabi ni Jesus, ngunit hindi niya ito isinagawa, hindi niya in-apply sa buhay niya yung mga principles of life. Nung dumating ang baha, ang bagyo, ang hangin, binayo ang bahay na yon ng malakas, nag-collapse, at ang sabi ng Bible, and great was its fall. Why? Kasi para siyang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Madali magtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, pero madali ring mag-collapse. Walang matibay na pundasyon. Ito po ang sinasabi ng parable na ito sa ikalawa. Walang pundasyon. Kapag hindi mo ibinigay ang puso mo, pag hindi mo pinatanggal sa Panginoon yung matigas na bahagi ng puso na ito, at hindi nakapasok ang Panginoon ng lubos-lubusan dito sa puso natin, hindi na itatag ng maigi yung kaharian niya rito. Pagdating ng mga pagsubok ng buhay, buong-buho agad yung mga Kristiyanong iyon. Amen po ba? Amen. Totoo po ba yung sinasabi ko? Amen. Totoo po yun. Kaya nakakalungkot. Ang dami doon po namin na mga Kristiyan, talagang bumigay talaga. Yung ilan, bumalik na doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakakalungkot, hindi po ba? Hindi nila na-endure ang faith, ang testing of faith. Alam niyo mga kapatid, kung ito po mga pagsubok na ito ay hindi pa natin kayang ma-endure, ang equation po ng parable na to, kapag ang puso mo, pinatanggal mo yung matigas na bahagi, at hinayaan mo ang salita ng Diyos ay may tanim sa kalaliman kay butor ng iyong puso, malaki yung pag-asa na siya ay tumubo, lumago, at maging matagumpay. Pero pag hindi ganon, mamamatay yung binhi na yun. Yun po yung equation na ibinigay ng Panginoon, the formula